Dito po tayo ay magbablog. Ang ginagawa po natin na pagbablog ay ginagamit sa pangtulong sa mga kababayan natin at sa mga kapatid natin at sa lahat ng kapos ng kita. Kaya hindi po ako tumatanggap ng donasyon o mga GCash, kundi yung suporta at pag-like and share lang at subscribe ay nakatulong na po kayo. Kaya sana po suportahan nyo bago natin simulan ng video na ito ay may matinding pasabog na mangyayari na naganap sa INC rally doon po sa Luneta. Si Amy Marcos po ay nagsalitan. Hindi po natin sinasabi na tayo po ay against sa kaganino man, kundi ito lamang po ang kanyang saloobin. Pakinggan po muna natin bago tayo pumunta sa mga reaksyon pa natin at sa mga ibang komento ng mga ibang kababayan natin na para maituwid at maliwanagan ukol sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. So, baybayan po ninyo ito. Maraming salamat po.
Hello po, tuloy po natin. Napanood naman po natin ang pahayag ni Amy Marcos sa kanyang paghahayag na ang kanyang kapatid ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Hindi na natin palalawakin pa ng reaksyon sapagkat sila po ay magkapamilya, sila po ay magkakilala mula pagkabata, kaya sila po mismo ang nagpahayag niyan. Kaya kung ano man po ang kanyang pinahayag at saloobin, kayo na po ang humusga kung bakit nasabi po ito ni Amy Marcos, upang sa ganun ay hindi po tayo magkamali. Yan po ang magpapatunay ay ang kanilang mga kamag-anak, at hindi po tayo nagsasabi na ang kanyang kalagayan ngayon ay durugista o adik sa droga o pinagbabawal na gamot, kundi ang kanyang mismong kapatid na kasabay niyang lumaki at siya mismo ang nakakakilala. Kaya ito pong vlog na ito, marami pa po tayong pag-uusapan sa video na ito. Sana po ay pakisuportahan. Gagamitin po natin ito sa pagtulong sa ating mga kapatid, mga kababayan. At salamat po sa mga nag-subscribe, ay dumadami at lumalago na po tayo. Balikan natin yung rally ng January 13. Mayroon pong pinahayag ang ministro ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Arnel Tumanan, na ang kaharian na nagkakabahagi ay mawawasak. Ganyan na nga po ang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po ay nagkakabahagi kaya nawawasak. Sino pa po ang lumabas na hindi po natin sinasabi na tayo po ay sang-ayon, hindi rin po natin sinasabi na nagsisinungaling, at hindi rin po tayo nagsasabi na mali po ang kanyang pahayag, kundi kayo na po ang humusga, sapagkat ito na nga po ang resulta ng hindi pakikinig sa mga kalooban ng Diyos, na ito'y panawagan pa noong January 13 ng Iglesia ni Cristo, at ngayon meron na naman po tayong pakikinggan. Ito po ay part 1 at part 2 ng pahayag ni Saldico. Narinig na natin si Amy Marcos at meron pa tayong pag-uusapan na marami. Kaya meron pang naninira sa Iglesia ni Cristo sa ginawang rally ngayon ng November 16, 17 to 18, at subalit tinapos na nga ng 17 sapagkat nalantad na at nasabi na, at higit sa lahat ay meron nang nagpatotoo na ang ganyang pinuno sa ating bayan ay hindi po magiging tagumpay ang ating bansang Pilipinas kapag ka nagkakabahabahagi. Si Kristo mismo nagsabi niya, ang kaharian na nagkakabahabahagi. Kaya po hindi sila nagkakasundo, kabahabahagi sila. Ano ang maapektuhan? Yung kaharian o yung bansang Pilipinas? Guguho. Kaya pansinin nyo na lamang po itong bayan ng Diyos o Iglesia ni Cristo na solid, nagkakaisa, walang kabahabahagi, tagumpay. Patuloy ang pagtatayo ng gusaling sambahay, patuloy ang paggawa ng maraming proyekto, paglingap sa mga tao, pagtulong sa mga kababayan nating mga Pilipino. Yan po ay hindi magawa ng gobyerno ng Pilipinas, kundi lalo pang nalulugmok ang bansa Pilipinas dahil sa pinunong katiwalian, pinunong masama. Pero kapag ka nagkakaisa, nagkakasundo ang mga leader, aangat po katulad ng Iglesia ni Cristo, lumalaganap, nagtatagumpay, sa lahat may Philippine Arena na kinilala sa buong mundo. Kaya mataas ang value ng piso natin dahil sa Philippine Arena noon. Marami nag-i-investment, marami mga nagninegosyo dito, mga iba-ibang bansa. Ngayon, nakita ng mga ibang bansa, mga international news, binabalita yung rally ng Iglesia ni Cristo. Napakatindi po. At meron dito tayong ipapakita na mga video na pangyayari kung gaano karami ang dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ito muna po ang ating panoodin bago natin i-play si Saldico. Maraming salamat po. Ibang grupo. Nakakita ko sila eh. Yung mga grupo na yun ay andyan na sa gilid. Kanina, oo. At maging mamaya sa mga magkasalita ata sa entablado ay meron ding ilang mga personalidad na magkasalita na ang mga ito ay hindi naman po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo del Nason. Yes. Pero sa kabatiran ng ating mga babayan na nagtatanong
at sila ay dependent lang doon sa nakikita nilang lumalabas sa social media at inire-report sa mga media organization. Ito po ang idea kung gaano kadami ang tao. Unahin namin muna yung kahapon kasi sige. mamaya pa natin makikita. Ito po ang bilang ng dumalo kahapon dito po sa rally sa Quirino Grandstand. As of what time ito, Nelson? Ito yung mga pasimula na ito, mag-alas 4 na ito, Jen. Ayun, oh. Oo. Mahalaga yung oras, kaya binibigyan ko ng din yung oras. Yes, Oo. kasi kung yan ay titingnan mo ng maaga pa, ay natural, hindi ganyan kadami. Yun ang ginamit kasi ng ilang online news. Para bagang Parang palilawin ako konti yan. iilang kaputo lang ang tumalo. Yes. Kasi nga naman, pinicturan at binidyohan nila alas 9 yata ng umaga. Umaga pa. Ayun. Akala kasi nila ay yun ay simula. Oo. Pero katulad ko ngayong araw na ito, ang simula niyan ay alas 4 din po ng hapon. Tama. Kaya yung nakikita nyo dami ng tao sa kasalukuyan ay madadagdagan pa yan dahil marami pa ang papunta. Yung mga dumalo kahapon na pansamantala yung uwi, karamihan po dito lang sa paligid, Metro Manila, ay inaasahang babalik pa po sila sa ikalawang araw na ito, Nelson. Kanina dyan, nakita natin yung long shot, di ba? Oo. Yung drone na napakataas. Ang pinakikita natin ngayon dito ay yung hindi makukuha ng ganyan, no? Hindi mo makikita yan eh. Yung Kasi natatakpan ng mga puno. pagka binilang mo yung mga tao na yan, sasabihin mo, ay, ito palang bilang. This device is connected successfully. Yung mga nasayang ng puno, ay may tako ka dyan? Check yun. Ito, pakita natin para may ebidensya. Ito po yung sinasabi namin sa inyo na maaaring hindi kasama sa nabilang dahil yung mataas na kuha ng drone ang pinagbatayan. Pero kung titignan po yung ilalim ng mga puno kung saan natin yung ilan nating kababayan at sumisilong, puno-puno lang ng mga tao. Puno-puno po talaga yan. Sabihin na natin na yung ba nasa hotel pa? Yung mga sinasabi nila na doon, nagpapagay. Sabi na iba, VIP, nagpapagay. So, kagad naman, nagkarami na sa atas na init. Tapos doon, information, lahat po ng hotel na yun, ay maraming May mga nakausap ako ng hotel. Kaso, naghahanap pa rin po ng hotel na pwede nila matuluyan. Sana. Ay fully booked na. Yes. At kami rin po mga hotel kaso na sa kabilang pangal sa factory na Quezon City sa Maynila ay fully booked na rin po. Huwag nung nila kasi ewan ko ba, may nung kasi nag-online at parang po ngayon na hindi ko kami nahirap, wala kami kaya para sa hotel. hindi ko muna hotel, VIP na agad. Makakin mo na sa mga miyembro. Akala mo ba lahat mahirap? Kaya may pamigay ng may pamigay ng Jollibee, may pamigay ng bako eh. Bakit daw kanya? Bakit kanya? Ano ba yan? Bago ba yung mga kapatid na may kaya, sila ang bumubuhat dun sa mga kapatid na nangailangan. At maraming gumagawa niya. Sobrang Kasi ito mo talaga pinaghandaan ko ng pangasuhan ng Iglesia ni Cristo at bawat isang miyembro sa pag-prepare sila for 3 days na wala lang, lahat lang ang gawin mo, lahat sila may tutoy. Ayun, yan. Kahit anong gawin mo, minsan nga, totoo niyan dyan noong September 21. Pinapatikos sila tayo. Tingin ka lang, kasakot mo. Yan na nga po, nakita nyo, napanood, hindi na natin masyadong pinahaba sapagkat ay baka umabot tayo ng 2 oras o 1 oras mahigit. Ito po ay bahagi lamang ng pagtitipon ng iglesia kung gaano karami ang dumalo. Nakita nyo naman po kahit sa ilalim ng puno, kahit sa kasulok-sulukan, napakaraming tao, umiikot yung drone. Yan po ay gawa ng Diyos sa pagkakaisa. Yan po ay hinahangaan ng ibang bansa, hinahangaan po. Kaya po,
Yung bilang po na yan, kayo na po mag-estimate. Umaabot po yan ng milyon-milyon. Pero sa mga fake news, sa mga balita, umaga lang kasi ang kanilang pinakita. Pero ito po, napakarami. Magsisimula po kasi alas 4. Kaya yung video na yan, katunayan, tinulungan ng Diyos yung rally o panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kaya po, ngayon po, panoodin nyo naman po natin si Saldi ko kung ano po yung pahayag niya. May part 1, part 2. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan.
at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po hindi nila ako mapatay bago ko may labas ang lahat. Ginawa ko lang sa akin. Kung kaya ko karating ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ko. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas kanya laban sa korupsyon. Hindi ako mananahimik, nilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bagong namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil may pasok ng wala po na pera sa akin. Selection para sa Speaker Martin Romualdez. Kulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martin Say, at ang aking mga security na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. North Forks Park, South Forks Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forks Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Siya ay patunayan ang pagkatrato na deliveries ay lalabas ko po together with the Senate. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act 2025, nagtanong po ako sa Lieutenant Rates kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Luzon Dimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang announcement niya, inimbestigahan niya ang property ni Brad, ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM Lungsona, let's do it right. At nahiya naman kayo, hindi ba?
Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion in search ng Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Yan po, bago po tayo magtapos sa ating vlog ay salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like at sumuporta sa ating channel. Ay napakinggan niyo po ang pahayag ni Saldico. Kayo na po ang bahalang umusga at sa pagsisiyasat sa transparency, accountability at justice, nasa namumuno po yan. Pag hindi po nila pinatupad ay mawasak talaga at maghihirap ang bansang Pilipinas. Alam ko, hindi kayo papayag at aaksyon kayo sa sandigang bayan at aaksyon kayo sa mga kinaukulan na magpapatupad ng katarungan sa ating bansa. Pag ganyan ay magtatagumpay po ang bansang Pilipinas. Uunlad po ito. Kaya sana po ay tumulong po tayo sa mga nangyayari ngayon. Hindi para tayo ay lumaban sa gobyerno, kundi tayo po ay tumulong sa gobyerno. Kaya nga bago tayo magwakas sa mga naninira, babasahin po natin sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo, sagutin natin ang kanilang mga katanungan at puna. Hindi po nagdidikta ang Iglesia ni Cristo sa mga namumuno sa gobyerno, kundi sinasabi nga magkahiwalay ang church and state. Ano ang karapatan natin bilang Pilipino? Sabihin ang ating hinanaing. Nasa saligang batas po yan o saligang bayan. Nasa batas din po yan na malayang pagpapahayag. Ano po ba yung tanong po nila? Sapagkat sabi nga, dapat i-guide lang daw sa pagboto ang Iglesia ni Cristo at ang sabi nga po nila ay magkahiwalay po ang Estado. Kaya nga po, tama po ang kanilang sinasabi. At yung kaisahan ng Iglesia ni Cristo kung kayong magsusuri, yan po ay nasa Biblia po yan. Yan po, kaya nagtatagumpay po ang Iglesia ni Cristo dahil po ang aral ng Diyos ang kanilang sinusunod. Alam ko maraming hindi sasang-ayon, subalit marami naman po ang nagbabasa ng Biblia. Makikita nyo po yan, nakatotoo na kaya lumalaganap, nagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo maging sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon. Kaya po, kayo po ay magsuri sa Iglesia ni Cristo. At ano pa po ang puna nila? Binoto daw po natin si Bongbong Marcos. Bakit daw po si Pangulong Bongbong Marcos ay bakit daw po ganyan? Ibig sabihin nagkamali daw po tayo. Yan po ang kanilang puna. Hindi po nagkamali ang pasya ng pamamahala kailanman. Ang nagkamali ang namumuno o yung binoto ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang halimbawa na yan po ay hindi opinyon, hindi ko rin po sariling kagustuhan, hindi ko rin po sariling kalooban, kundi ito po ay pangyayari maging sa langit po na naroon ang kaharian ng Diyos. Mismo ang Diyos ang naglagay kay Satanas o tinatawag na anghel noon ay nasa magandang posisyon na po siya. Nilagay ng Diyos na mataas na anghel doon sa langit. Subalit di sumunod sa kalooban ng Diyos, tumalikod, nagmataas. Ano po ang nangyari? Binaba po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, ito pong halimbawa na ito na sinasabi natin, hindi po common nilagay o in-endorsement ng Iglesia ni Cristo ay kasalanan na po na ng bumoto o nagkaisahan ng Iglesia. Hindi po, kasalanan po ng naluklok. Naging masama siya. Kaya nga pinibigyan ng puso, malaya po tayo. Hindi po tayo robot. Ano po ang isang halimbawa? Ang bumirang o pumili kay Haring Saul ay ang Diyos mismo, pinahiran ni Propeta Samuel. Ano po ang nangyari? Hindi rin po sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya inialis. Ito mismo ang pumili. Diyos na mismo. Ibig sabihin ba nagkamali ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos ay mabuti, matuwid, banal, perpekto, subalit ang inilalagay ang hindi sumusunod. Kaya po wala pong pagkakamali ang Iglesia ni Cristo. Kaya ano po ang ginagawa po ng Diyos? Tinutuwid. Kaya ano naman po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa batas, walang nilalabag sa institusyon, tinutuwid po o nananawagan, hindi po nagdidikta.
sa gobyerno. Kaya maraming salamat po. Sana po naging malinaw po sa inyo yan. Subaybayan niya pa po ang ating maraming vlog at lalago po tayo. Marami tayong matutulungan ng mga kapatid natin, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, at dadayo po tayo sa iba't ibang lugar. Nakita niyo naman po sa nakarang vlog, marami tayong natulungan. Salamat po sa inyo.